Tinatawagin ko po ang mensahe sa umagang ito na facing temptations. No? We all face temptations. So, lahat po tayo, hindi po namimili, pero lahat po tayo ay nakakaranas po ng temptations. Dahil kung ano po ang naranasan ng Panginoong Hesukristo sa kanya pong pamumuhay dito po sa lupa, ganun din po na mararanasan po natin. At yun po yung temptations na tinatawag. So dito po, mapapansin po natin na right after the presentation, right after the baptism of the Lord Jesus Christ, nakita po natin na ang sabi po ng Bible, doon po sa verse 16, sabi dito, after being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him, and behold, a voice out of the heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So meron pong assurance ang Panginoon na ang kanya pong Ama ay nagagalak sa kanya. That the Father is well pleased. But right after that, ang sabi po ng chapter 4, verse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Naisip niyo po ba dito sa verse 1? Ang sabi niya dito, he was led. Siya po ay talagang hinayaan at dinala po sa wilderness, doon po sa ilang, para sa anong purpose? Para siya po ay itempt, para siya po ay tuksohin. But, tandaan po natin na ang Diyos po hindi po siya yung nagtutukso. Okay? God Himself is never the agent of temptation. Kasi po nakalagay sa James chapter 1 verse 13 na huwag isipin ng ninuman na kapag siya ay natutukso, na tinutukso siya ng Diyos sabagkat ang Diyos kailanman hindi po siya magtutukso. Pero makikita po natin dito na inilid po siya doon, and then sa verse 2 nakalagay, and he, after he had fasted 40 days and 40 nights, he then became hungry. Kung maaalala nyo po, may mga tao po na lingkod at tinawag ang Diyos sa lumang tipan na nag-fasting din po ng ganun katagal. 40 days and 40 nights. Okay? Isa po doon ay si Moises. At isa rin po doon ay si Elijah. Okay? So sila po ay nag-fasting, no? At pagkatapos po, doon po sa purpose ng fasting na yon ay bigla po siyang nagutom. So alam po natin na kapag nagfa-fasting, of course, you deny yourself. You deny yourself of eating. No? Kaya pinakamahirap pong bagay yung pagfa-fasting kasi i-deny mo yung sarili mo sa pagkain. Iba po yung fasting sa dieta. Okay? Magkaiba po yon. Kapag nagda-diet ka, hindi ka lang kakain. Pero kapag sinabi mong fasting, you put off something in order to put on something. You put off or you put away eating food. Anong ipapalit mo? Ipapalit mo ng prayer and reading of the Word of God. Kasi kapag hindi ka lang kumain, it does not mean na nagpa-fasting ka. Although sinasabi mo na, Lord, magpa-fasting ako, hindi ako kakain. Kinakailangan you replace yung eating physical food with eating spiritual food. And that is prayer and reading the Word of God. Yun po yun. Kaya nga po, ang pagfa-fasting po, ito yung nakakataba ng spirito ng tao. So when you fast, tataba yung spirit mo, although papayat yung katawan mo. Yun po ang gamit po ng fasting. At yan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo in order to prepare Himself for His public ministry. Every time na meron po tayong gagawin, napakahalaga na magpa-fasting po tayo. Anything na gagawin po natin, kung nais po natin ma-prepare ang ating pong spirit,
para po sa gawain ngayon, napakaganda po na magfa-fasting tayo. Okay? Hindi naman kailangan na i-broadcast mo sa mga tao na nagfa-fasting ka. But you know, sa iyong sarili, na ikaw, i-deny mo ang iyong sarili ng pagkain because you want to hear God. And you can only hear God kapag ikaw ay nakakonsentrate na nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po, nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita. At doon mo maririnig kung ano ang kalooban ng Diyos. Actually, karamihan po sa mga sagot sa aking panalangin, even yung discernment na meron po ako at times, dahil po resulta po ito ng pakikinig sa Diyos. That's why sometimes, kahit na wala kayong sasabihin, alam ko, I don't know, but alam ko. It's because sinasabi po ito ng sweet spirit kung ano po ang sitwasyon ng isang bagay o isang tao at times, no? So we all face temptations at ito po yung trabaho ng dyablo dito po sa buhay ng Panginoong Hesukristo. John chapter 10 verse 10 says, "The thief cometh only to steal, to kill, and to destroy." Naparito lamang ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, no? At manira. Alam po natin to, paulit-ulit at kailangan malaman po ninyo ito. He knows that his final destination would be in hell. Alam ng dyablo, alam ni Satanas na ang kanyang final destination ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At ang kanya lang pong goal ay makapagdala siya ng maraming mga kaluluwa para marami po siyang makakasama doon po sa impyerno. Yun lang yun. Ano man ang gawain ng dyablo sa paligid natin ngayon ay to fulfill his goal na hindi lang ako ang magsasuffer sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kailangan kasama yung nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis at larawan. Yun po ang plano ng dyablo. Why? Because he hates you. Kung meron mang isang tao, isang persona, isang nilalang na namumuhi sa'yo, alam niyo po yung itsura ng taong namumuhi? Marinig lang yung pangalan mo, galit na galit. Kung meron mang isang tao na namumuhi sa'yo, hindi yung best enemy mo, kundi ang dyablo. He hates you. He wants to destroy your life. Gusto niya makitang bagsak ka. Kasi nga kaya, yun ang mission niya, kaya siya napunta rito upang to steal, pag nakawan ka ng joy na dapat ay nasa'yo, na dapat ine-enjoy mo, pag nakawan ka niya ng lahat ng bagay na mabubuti sa buhay mo. No, yun ang purpose ng dyablo. Kaya dapat itatak natin yun sa ating mga isip. Ano? So, because he knows. Alam ng dyablo ang Biblia. Alam niya ang ending ng kwento. Alam niya ang ending ng Book of Revelation na one day siya ay pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Not to rule. Hindi siya leader doon, kagaya ng nakikita po natin sa mga palabas at sa mga cartoons na nandun siya yung naghahari doon. No. Kapareho ng mga lahat ng nagrebelde sa Panginoong Hesukristo at sa kalooban ng Ama sa langit, sama-sama po sila doon na mapaparusahan. That's why he hates you. Why? Because God loves us so much that He gave His only begotten Son. And that's why He hates us. And He hates you. Bakit? Nung ang diablong nagkasala, walang second chance. Nung ang tao nagkasala, ipinadala ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak para mag-suffer, mamatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay mapatawad at upang kapag tanggapin mo ang kanya pong pagmamahal, ang pagkamatay niya sa krus, kapag tinanggap mo yun at tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi mo mararanasan ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya namumuhi sa iyo ang diablo.
The Bible says, 1 Peter chapter 5, verse 8, he is a roaring lion seeking whom he may devour. Para daw siyang isang leon na naghahanap ng masisila. Naghahanap ng mabibiktima. Okay. Sa translation pong colloquial, naghahanap siya ng mabibiktima. Naghahanap siya, sino kung pwede kong biktimahin dito? Natural, yung mahina. Kapag mahina kang Kristiyano, ikaw ang kawawa. Sabi namin sa Kapampangan, lakwandasan na kaning diablo. Ibig sabihin, dadatnan, aalisan ka ng diablo. Ibig sabihin, wala lang. Labas-pasok siya sa buhay mo. Yun. Kawawa ka. Kaya kapag ikaw, hindi mo pinalakas ang iyong espiritu. Kawawa ka. Ikaw ay biktima. Pero hindi mo alam, wala nang pangil yung roaring lion, inalis na ng Panginoong Jesucristo. Kaya ka takot na takot eh. Dahil yung tunog niya, takot na takot ka. Pero actually, napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo ang gawain ng kaaway doon pa lang sa krus. Sa unang patak ng dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo, napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng bagay. So napakaraming pangalan po ng diablo. Revelation chapter 12 verse 9. No, he was referred to as the ancient serpent, referring to Genesis chapter 3. Nag-Bible reading na po kayo, di ba? Nasa Genesis 15 na tayo. So, siya ang tawag sa kanya ay ang matandang serpente. The old serpent, the ancient serpent. Dahil siya po yung matandang diablo, okay, na serpent, na tumukso ng linlang kay Adan at saka kay Eva. Okay? Kay Eva, lalo na. And, siya rin po yung tinatawag na accuser of the brethren. Siya yung, ayan, ginawa mo na naman yan, ginawa mo na naman. Siya yung nag-a-accuse sa'yo. And the Bible says, he is called the devil. Sa Greek, ang tawag po dito ay diabolos. Kaya yung salitang diablo, galing po sa Hebrew na diabolos, nang ibig sabihin ay devil sa English, something or someone who is wicked and evil. Yun pong ibig sabihin. At ang pangalan po niya ay Satanas, na galing po sa Hebrew word na Satan, na ang ibig sabihin ay adversary or enemy. Kaaway. Kaaway mo. John chapter 8 verse 44, ang tawag sa kanya ay liar and father of lies. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. At the same verse, John chapter 8 verse 44, ang tawag sa kanya ay murderer. Siya ay mamamatay tao. He came to steal, to kill, and to destroy. He came to kill. Literal o hindi, pareho yun. He came to kill. Because he is a murderer. John 8:44 says, he is a murderer and he incites people to death. Alam niyo po, yung anxiety, galing sa diablo yan. Yung pag-iisip ng kung ano-ano, galing sa diablo yan. Ginagamit na yun eh. You know what? When we were born again, God gave us a new heart. Amen? But, we have to renew our minds. Romans chapter 12. Diba? Sabing ganun dito, baguhin ninyo ang takbo ng inyong pag-iisip. God gives us a new heart, but you have to change your mind. At nawawala lang yung mga nandyan sa utak natin kapag when we can put off, when you put on something. Palagi pong ganun ang prinsipyo. Matatanggal lang yan kung meron kang ipapalit. Kasi, sabi nga sa science, nothing can occupy one space at the same time. Kung nakaupo dito si Bro Simon, pwera na lang kung kumandong ka, pero
Posisyon niya yan. Makakaupo ka lang dyan kung siya mawawala dyan. So yung thoughts na masasama sa utak natin, minsan nga gawa-gawa lang natin yan eh. Minsan may mga kinatatakutan tayo na hindi naman dapat eh. Why? Because the devil puts those thoughts in there. Palitan mo ng pagpupuri sa Diyos. Palitan mo ng pasasalamat sa Diyos. Count your blessings, name them one by one. Isipin mo ang lahat ng pagpapala na tinanggap mo sa Diyos. Tignan ko lang kung hindi lumipad yung mga iniisip mong mga negative dyan sa isip mo. Di ba? Ganun po yun. He is a murderer, he incites people to death, kaya yung mga taong nagpapakamatay, yan po yung nakikinig sa binubulong. Alam mo, wala ka ng pag-asa. Alam mo, dapat magpakamatay ka na. Palitan mo ng salita ng Diyos yan. Para umalis ang dyablo, para umalis yung mga bumubulong-bulong na yan sa isip mo. Kasi marami pong ganyan, no? Maraming nasisiraan ng bait. Alam niyo kung bakit? Ine-entertain yung mga kung ano-ano na nandyan na nagkanda halo-halo. Kailangan nating malaman ang mga taktika ng dyablo. Tactics niya yan because that will never come from our good Father. Hindi kailanman because the Lord wants the best for us. Di ba sinabi ko Jeremiah chapter 29 verse 11, the Lord says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And you will call upon me, and I will answer thee, and I will show you great things that thou knowest not." Ang dami pong pangako ng Diyos sa kanyang salita. Kapag may bumubulong sa'yo na, alam mo, ang pangako mo. In Jesus' name. Ano mo sabihin mo? Hoy! Ako ay, sabi ng Psalms 139, ako ay nilikhang kakilakilabot. At kagimbal-gimbal. Sabi ng Bible kasi, di ba, sabi niya, I was created wonderfully. Beautifully, wonderfully. Okay? So tayo po ay nilalang ng Diyos na special. So huwag kang maniniwala na wala ka ng pag-asa. Hindi ka na babangon, ganyan ka na talaga, hindi ka na magbabago. Lahat po ng negative na yun, hindi po galing yun sa Diyos, galing yun sa dyablo. Kung minsan, ang ginagamit pa ng kaaway, kapamilya natin. Sabi nung nanay, ikaw talaga, napakahina ng utak mo. Huwag mo sasabihin sa anak mo yun. Alam mo, lalaki siya, maiisip niya na, oo nga yata. Diba? Alam niyo po, meron daw isang kwento tungkol sa isang dalaga. Lumapit siya sa isang psychiatrist. At sabi niya dun sa psychiatrist, meron po akong depression, meron akong anxiety, sabi niya gano'n. Kasi daw, nung bata siya, napahiya siya sa classroom. Tinawag daw siya ng teacher. At dito daw sa blackboard, sabi niya, isulat mo sa blackboard, I am a failure. Sinulat niya, I am a failure. At inas niya po yung isa-isang mga bata na kaklase na magsulat din ng mga words patungkol sa kanya. Sa board. May nagsulat na pangit, may nagsulat na mataba, may nagsulat na walang pag-asa, loser. No? At doon daw, nung ni-review niya, doon daw nag-umpisa yung anxiety niya. No? Pero ang sabi po ng psychiatrist, pastor pala, ang sabi niya gano'n eh. But you know what? Sabi niya, there is another one coming from the back who rose up from his desk and went in front and erased all of those words written on the board. At yun ang katotohanan. Lahat ng narinig mo in the past na mga masasamang bagay patungkol sa'yo, lahat ng mga put down sa'yo, those were already erased by the Lord Jesus Christ. He wiped it out with His blood that was shed on the cross. At gusto ko lang iparating yun sa inyo. It's not part of the message, but it is the leading of the Lord to tell you
You are special. You are loved. Mahal ka ng Diyos. May plano siyang maganda sa buhay mo, sa pamilya mo, at anuman ang mga narinig mo in the past, magmula nung ikaw ay bata, lahat ng yan ay binura na ng ating Panginoong Jesucristo. And He wants you to live a happy life, a joyful life, an abundant life. And you deserve the best dito sa mundong ito at sa susunod pang buhay na mararanasan mo. That's coming from the Lord right now. So dito po sa temptation ng Panginoong Jesucristo, meron po siyang 3 tactics na ginagamit niya para sa ganoon matempo ang isang tao para siya ay magkasala. Pero gusto ko lang pong i-share yung mga iba pa pong nature ng temptation. Number 1, temptation by itself is not sin. Hindi po kasalanan ng temptasyon. Temptation by itself is not sin. Yielding or giving into it is. Hindi po kasalanan na ikaw ay natutokso, pero kapag ikaw ay bumigay doon po sa tukso, yun po ang kasalanan. Why? Because Hebrews chapter 4 verse 15 says, no, na kahit ang Panginoong Jesucristo, siya po ay natukso. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Jesus can sympathize with our weakness. He can empathize. But one who has been tempted in all things. Alam niyo, natukso pala siya, hindi lang sa isang area. Sabi ng Bible, He was tempted in all things. Sa lahat po ng bagay na tempt siya. Yet, without sin. Yun po ang sabi ng Bible. So meaning, Jesus experienced the same kind of temptation we are facing. Yet, He did not sin. At saka hindi po natin makokontrol kung kailan tayo itetempt. We cannot control how we are tempted or when we are tempted. Hindi natin yung mahuhulaan kung bukas dapat prepared ako bukas kasi itetempt ako bukas. Walang ganun. Siguro itetempt ako sa pagkain kaya hindi muna ako magpa-fasting. Wala pong ganun. We cannot control the temptations that will be given to us, but we can control our response to it. Makokontrol po natin ang ating magiging response. Sabi po ni Sister Lerma kanina, dun sa pagkukwento niya, although hindi direct, she was tempted. Na siguro sagutin yung amo niya or magsalita ng masakit din. And yet, she was able to control it. Why? Because she prayed. Lord, tulungan niyo po ako. Diba? That is temptation. Temptation to be angry. Temptation to say bad words. Temptation to say unkind words. Kasi kung minsan may mga time na gusto mo na rin magsalita ng unkind words. No? That's part of temptation. Martin Luther said, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. No? Sabi ni Martin Luther, diba? Pwede mong hindi mo makokontrol kung yung mga ibon lipad ng lipad dyan sa taas. Pero makokontrol mo na hindi sila magpupugad sa ulo mo. Yun ang pwede mong gawin. So you can keep the devil from suggesting thoughts sa minds mo, but you can choose not to dwell or act on them. So Jesus can sympathize with us and He knows what we are going through. Kapag meron po tayong mga nararanasan, isipin natin na naranasan na ng Panginoon yan, hindi na yan bago. Bago natin naranasan na po niya lahat. Nagutom siya, nagalit siya, iniwan siya ng best friend niya, one of his friends, sa circle, pinagkanulo siya, dininay siya ni Peter, lahat yan eh. Hindi naranasan ng Lord kasi yung ganito. Naranasan niya lahat, naranasan niya. Kaya nga sabi ng Hebrews 4:15, di ba? We do not have a high priest. Jesus is our high priest who cannot sympathize with us. He can.
He understands kung ano po yung sitwasyon natin. Pangalawa, temptation is common to all. Walang tao dito na magsasabi, never ako na-tempt. You are a liar. Lahat ng tao na-tempt. One way or another. No? Mas mabigat nga lang ang gravity minsan ng isang uri ng temptation sa isang tao kesa sa'yo. And vice versa. Pero lahat yan ng temptation, it's common. Kunyari, ikaw, ang weakness mo, babae, siya hindi. Pwede siyang matempt doon, pero hindi yun yung main weakness niya. Ang main weakness niya, pera. May ganun. Iba-iba yan. But temptation is common to all. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi niya, no temptation has overtaken you except something common to mankind. And God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. Hindi niya hahayaan na ikaw ay matukso dun sa higit na yung makakaya. And He will make a way out. Siya yung kikilos para ilabas ka niya. Pwera na lang kung gusto mong magpaiwan. Pero tutulungan ka ng Lord. Magbibigay siya ng way para makalabas ka or makaalis ka or makaiwas ka doon sa temptation na yun. He will make a way out. A way, sabi ng Bible sa NASB, He will provide a way of escape. Sabi niya, so that you will be able to endure it. So struggles in temptation are different, no? Pero the same. We all experience temptation. Alam niyo po, what makes you vulnerable to temptation ay yung kapag sinabi mo sa sarili mo or inisip mo na, hindi ako matutokso sa area na yan. Once na sinabi mo yan, inopen mo yung sarili mo sa temptation. Kasi narinig ng diablo yun. Aside from being judgmental, and aside from being a Pharisee, at that, na sinabi mo, I could never do that thing. Ay, si ganyan yung ginawa niya, never ko yan magagawa. Huwag mo sasabihin yun. Hindi mo alam ang panahon. Given the right condition, given the right environment, given the right situation, you can also have that same kind of temptation. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, huwag mong sasabihin malakas ka. Diba sabi niya, baka ikaw ay mahulog. Kahit po si Apostle Paul, sinabi po niya yun sa kanya pong mga salita. Because when you become judgmental, when you begin to proclaim na malakas ako sa temptation na yan, you expose yourself to pride. And Satan likes that very much. Alam ni Satan ang pride. No? Why? Because doon siya nahulog Doon nahulog ang diablo sa pride. Actually, the first sin recorded in the Bible is not found in Genesis chapter 3. Alam niyo ba yun? The first sin recorded in the Bible sa history, no, is the fall of Satan. Ezekiel chapter 28. Ay sa book of Isaiah. Bakit? Itinaas niya ang kanyang sarili because of his beauty, dahil sa kanyang kagandahan, kaya siya ay bumagsak. But anyway, nais ko lang pong sabihin na lahat tayo nakakaranas yan. Maaring siya ngayon, ikaw bukas. Sa susunod yung sa makalawa. Kaya wag tayong manghahamak ng tao, ng kapwa-kapatiran. Kapag may isang Kristiyano na nandun siya sa kasalanan na yun, anong gagawin? As brethren, pray! Huwag yung prayer ng Pharisee na, Lord, salamat po, hindi ako kagaya nun. Nagsisimba ako every Sunday, nagbibigay ako ng aking ikapo. Huwag tayong gano'n. When we see a brother sinning, ang sabi ng Bible, we pray. We restore gently and we pray.
Ganun po ang magkakapatid. Nagmamahalan po tayo. Because the devil can use that pride. Pride po yun eh. Okay? The devil can use that pride para ikaw naman ang pagpiestahan niya sa mga susunod na araw. Okay? So, temptation is not a sin, but yielding to it is. Temptation is common to all. Pangatlo, good news, Jesus helps us when we are tempted. Tinutulungan tayo ng Panginoong Jesus kapag tayo ay nakakaranas ng tukso. Hebrews chapter 2 verse 18, for since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Dahil naranasan niya, matutulungan ka niya kasi alam niya ang sitwasyon. Diba? Di ba napakadaling magbigay ng advice kapag nanggaling ka na sa sitwasyon na yun? Di ba? At kaya pinaranas ng Lord sa iyang sitwasyon na yun para in the future, pag may nangailangan naman yan, masisharean mo din siya. Ma-encourage mo siya. All things work together for good. But the good news is, hindi ka nag-iisa. Sa oras ng temptation, sa oras ng trials, Jesus is with you. We can come to Jesus when we are tempted. Kung maaalala po ninyo, doon po sa Gospels, particularly sa Luke chapter 22, noong prinidik ni Jesus Christ na siya ay i-deny ni Peter. Diba? Ang sabi ni Peter, Lord, hindi ko po yan magagawa. Naalala niyo yun? Kwentong yun? Ano bang sinabi niya? Sila pong lahat, pwede nilang magawa yun sa inyo. Ako po hindi. Di ba? Itinaas niya ang kanyang sarili. Pride. Kaya ang hirap magsalita ng patapos eh. No? Lord, lahat po sila, iiwanan ka, pero ako, hindi ko kayo kayang iwanan. Di ba? Pero anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Pedro, Pedro, sabi niya. Peter, Peter. Di ba? Sabi niya. Sabi niya, inasked ni Satan. Sabi niya, Satan asked me to sift you like wheat. Ano ibig sabihin ng sift you like wheat? Alam niyo kapag ng grains, di ba? Ang sakit nun kung ikaw yung grain, ang sakit-sakit ng grain na yun, di ba? Okay? Kung ikaw yung grain. So, ano pong mangyayari kapag ikaw naman ang nandun sa sitwasyon na yun? No? Kaya nga, doon po sa prinidik ni Jesus Christ, ang sabi niya, kapag ikaw, sabi niya, but I prayed for you, sabi niya. Satan asked me to sift you like wheat, but I prayed for you. It is so comforting to know that Jesus is praying for us when we are tempted. No? Pinanalangin kita, sabi niya, I prayed for you that your faith will not fail. Alam niyo po yung time na si Peter, hindi niya pinagkanulo. Dininay niya, pinagkaila niya ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang nagkanulo sa kanya si Judas. Ang nagkaila sa kanya ay si Peter. Okay? Nung time na yon, it does not mean, nag-fail siya doon. Pero I believe na yung faith niya, hindi nag-fail. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, but I prayed for you that your faith would not fail. Anong connection nun sa atin? Hebrews chapter 7 verse 25. Therefore, He is able also to save forever, the word is forever, those who draw near to God through Him. Since He always lives to make intercession for them. Ano ibig sabihin ng intercession? To pray for someone. To intercede, sabi niya. Intercession. So ngayon po, pupunta po tayo sa different tactics na ginagamit ng dyablo para magkasala si Jesus. The same tactic na ginamit niya sa Genesis chapter 3, the same tactics na ginagamit niya sa mundo ngayon, pare-pareho lang yan kasi yan yung style niya. The same tactics.
At isinulat po yan ni John. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Sabi niya dito, do not love the world nor the things in the world. Huwag mong mahalin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung sino man ang nagmamahal sa sanlibutan, ang pagmamahal ng Panginoong Diyos ay wala sa kanya. For all that is in the world, lahat daw ng nandito sa world, eto. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, tatlo yun. Tatlong category, is not from the Father, but is from the world. So meron pong tatlo dito, na ginamit din po ng dyablo sa Panginoong Hesukristo, although hindi magkakasunod. Una yung the lust of the flesh. Ang pita ng laman. Pag sinabi mong laman, lahat na ng nararanasan at kinikrave ng laman. Ano yun? Pagkain. Diba? Lahat yan. Pagkain, pagnanasa ng kung ano-ano. That's the lust of the flesh. Doon sa Matthew chapter 4 verse 3, noong nagutom ang Panginoong Hesukristo, yan ay sa laman. Siyempre, nasa laman ka, natural, gutom ka. Pag hindi ka kumain ng 40 days, natural, baka wala pang 40 days, gutom ka na, di ba? Okay? Sa Matthew chapter 4 verse 3, yung iba nga sa atin, oras lang, di ba? Ngayon, sa verse 3, ang pangalan ng dyablo dito ay the tempter, ang manunukso. Okay? And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, sabi niya, command that these stones become bread. Okay? So, hindi ibig sabihin na nagda-doubt dito ang dyablo tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. No. He doesn't doubt it. Alam niya. Kilala nga niya si Jesus. Kilala ko si Jesus, sabi niya. Kilala niya. Pero yung word na if po dito, sa translation, ang more likely, ang kanya pong meaning ay since. Since. Since you are the Son of God. It's not a matter of doubting, but he is challenging the deity of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, total Diyos ka naman eh. Total anak ka ng Diyos. Yun ang ibig sabihin mo. Ba't di mo gawing tinapay ang mga batong ito? No? Sandali lang naman, di ba? Nagawin. Pero, ano ang kahulugan nito? Kapag ginawa po niyang tinapay yung bato, natural, kakainin niya. You see, the Lord Jesus Christ is preparing himself spiritually for his public ministry. And the devil wants to interrupt this. Gusto niyang i-interrupt yung preparation ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ginamit niya, ano kaya ang pwede kong gamitin? Ginamit niya yung kagutuman, para sa ganun, tuksuhin siya na kumain. So, ano pong nangyari? Ang Panginoon Jesus ba, ginawa niya tinapay yung mga bato? At sasabihin niya na, sige, patutunayan ko na ako ang anak ng Diyos. You know, sometimes you don't need to prove anything. May mga tao na gustong sabihin na, sige nga, kung ganito nga, ganyan. No, you don't have to explain yourself. You don't have to prove yourself. No? If you know that you know that you know, dapat mag-settle ka doon. So, si Satan po, ginagamit po niya yung mga God-given appetites natin para gamitin po natin sa ungodly way or ungodly manner. He exploits our appetites. Ano po yung mga appetites na binigay ng Diyos sa atin? Na godly. Na regalo niya sa atin. We have physical appetite. We have physical appetite for hunger. Masama ba yun na magutom? Masama bang magutom? Hindi. Pero yung busog na busog ka, nakain ka ng kain, masama ba yun? Masama yun? Yes! Anong sabi ng Bible? Gluttony is the word. That's gluttony. Okay? So,
Mental appetite. Meron tayong mental appetite. For what? What do we crave sa mental life natin? We crave for learning, di ba? We have a mental appetite for learning, kaya ka basa ng basa, basa ka ng basa, di ba? Kasi meron tayong ganon na binigay ang Diyos, which is not a sin. Nagiging kasalanan yan kapag nag-give in ka sa temptation, ang mga binabasa mo, mga mga immoral. Pag umano ka sa pornography, that's sin. Okay? We have relational appetite to be close to others. Di ba? Di ba yung maging close sa bawat isa, that's relational. Ano ngayon ang boundary nun? Ano ang kasalanan naman? When you try to be close to other people and then distant yourself to other people, that's sin. Ano yan? Pagtatangi yun. God understands our relational appetites. Pero dapat in accordance to the will of God. We have sexual appetites in marriage. Diba? That's part of life. That's part of married life. Diba? Anong kasalanan dun? Fornication. Di ka pa kasal. Adultery. Ano pa? Homosexuality. Lesbianism. Bestiality. Yun ang boundary nun. We all have appetites, but God wants us to use that in a godly way. Not in an ungodly manner. We have emotional appetites also, di ba? We want to love and be loved. Sino ba naman ang gusto na walang nagmamahal? Di ba? Okay? Pero kapag pag-aari ng iba, huwag mo nang... Di ba? Okay. Sumagot ang Panginoong Jesucristo. Mateo chapter 4 verse 4. Matthew 4:4. But Jesus answered, di ba? But He answered and said, "It is written," nasusulat, "Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God." Alam niyo po nang tinutukso siya ng dyablo, anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nag-quote siya ng Bible verse. Saan niya kinok? Deuteronomy chapter 8 verse 3. Yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 4:4, nakasulat yan sa Old Testament, kinote niya. Bakit? Alam ng Panginoon ang word niya. Siya sumulat nun eh. Okay. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Sabi, anong nakalagay doon? He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Kinote ni Jesus yun. Napanlaban dun sa pagtutukso ng dyablo. Okay, let's move to the second. Baka yung physical appetite nyo Okay. Number 2, the pride of life. Matthew chapter 4 verse 5 to 6. No? Anong nakalagay sa Matthew 4, 5 to 6? Yung binasa nyo kanina. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. No? Ay, teka lang. Mali. Verses, took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple, doon sa pinakatuktok ng templo, and said to him, "If you are the Son of God," the word there is since, okay? If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, nag-quote pa ng Bible verse ang dyablo. Ang sabi niya, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that so that will not strike your foot against a stone. Saan nagpo-quote ang dyablo? Psalms 91. O, tignan nyo, memorize niya pa. Kayo ba, memorize nyo yun? Hindi. Grabe, no? Satan is quoting the Word of God. Kaya ang Biblia, hindi yan anting-anting.
No? Lalagay mo dito para pag may namarid ako Hindi, ganun yun. Ang kapangyarihan ng word ay nasa Rema word of God. The power of the word of God. Yun ang kapangyarihan nun sa buhay natin. The power to change life. That's the power of God sa buhay natin. No? So, nag-quote siya. Ang sabi niya, Psalms 91:11 to 12. Sabi niya, magpatihulog ka dyan, tutal. Sabi ng Bible, sasaluhin ka naman ng mga anghel eh. Yun yun. Yun ang colloquial translation. Parang sinasabi niya sa'yo na, you can live recklessly anyway, save ka naman. Ganon yun. Sige, kahit na hindi mo na i-maintain yung sasakyan mo. Total, iingatan ka ng Diyos kahit na walang change oil, kahit na flat ang gulong. Okay lang yan kasi nasusulat. God will take care of you. Papadala nga niya yung mga anghel para saluhin ka. Yun pong ibig sabihin mo. No? Pero anong sabi ni Jesus Christ? You shall not put the Lord your God to test. Wag mo namang itetest ang Diyos. Lord, kung talagang anak niyo ako, iinumin ko po tong lasong na to. At pag hindi po ako tinablan, ano yun? You are putting God into test. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. So Satan knows the scriptures. He's got head knowledge, but has a disobedient heart. You can quote all the verses in the Bible. Pwedeng ikaw, alam mo lahat ang nakalagay dyan. Memorize mo lahat yung nandyan sa Biblia. But if you don't have an obedient heart, walang kwenta yan. Para ka lang si Satanas. Kasi si Satanas, memorize na yan, Genesis to Revelation. Alam nga yung ending niya eh. Ang pinakamahalaga, kapatid, hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat na mag-aral ng salita ng Diyos. Mahalaga yun. Actually, yung pinakamahabang chapter sa Bible, Psalms 119, it's all about the Word of God eh. Ibig sabihin, kinakailangan magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga dyan, application, kapatid. Obedience. O sige na. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan, isang araw sa isang linggo, nasa church ka. Memorize mo yan. Ginagawa mo ba yan? Okay. Sabi ng Bible, igalang ang ama at ina. Ginagawa mo ba yan? Dahil kahit memorize mo yan, kung di mo ginagawa yan, anong kwenta nun? Para ka lang din ng jablo. So, ang pinakamahalaga dyan ay yung we know the word and we apply the word. Kaya nga, di ba, nagpipray tayo na, Lord, tulungan niyo po kami na ma-apply namin ito sa aming mga buhay. That should be a very sincere prayer sa buhay po natin. So, alam ng Diablo yung scriptures and he twists the scriptures. Kaya nga, ang daming kulto. Di ba? Kaya nga, ang daming lumilitaw na sinasabi, ako, si Jesus Christ. Ang dami naman nilang tagasunod. Why? Kasi nga, the devil knows the Bible, but he twists it. He's the father of lies nga eh. Kapag yung 100%, alisin mo lang yung 1%, hindi na siya puro. Uy, alam mo, 100% pure olive yan. Sabing gano'n. Ay, at totoong olive oil yan, 90%. Hindi na siya puro kasi may 10% na hindi. Yan ang ginagawa ng Diablo. Magpapakita siya ng, ay, oo nga. Ay, oo nga. Pero yung sabi ng Bible, Jesus said, I am the truth. Gusto mong malaman ng katotohanan? Lumapit ka sa Panginoon Jesucristo. He is the truth. He is the way, He is the truth, He is the life. Okay. So, He manipulates the word.
Kaya nga po mga kapatid, January 2025 na, let's commit ourselves in reading our Bibles. Basahin natin ang Biblia. Kung nahuli ka, di ba naman huli? Umabol ka, hingi ka lang kay Sis Hana ng copy. Basahin mo. Alam ko meron mga iba sa inyo dito na January 1 hindi talaga nagbasa ng Bible. I know that. Kasi iba yung inatupag. Siguro, mamuod. Diba? Matulog. But I am not judging you. I don't want to be judgmental, no? Pero ang sinasabi ko lang dito ay, why not commit ourselves to the Lord to read our Bibles and to pray? Yun po ang dapat na pinaprioritize natin sa ating buhay. Okay. Ngayon, ano po ang pride? Pride is thinking so much of ourselves. Yun ang pride. Yung naiisip mo, yung sarili mo, puro sarili mo. Okay? Yung sakit na nararamdaman mo, yung masamang ginawa sa'yo. Pero yung masamang ginawa mo sa kapwa, naisip mo yon? Yung pain na kinos mo sa ibang tao, naisip mo yon? Yung pagkukulang mo sa ibang tao, naisip mo yon? Pag tayo ma-pride, ang naiisip lang natin kung ano yung ginawa sa atin. Kung ano yung masamang narinig natin. That's the lie of the devil. Kaya galit na galit ako sa Diablo eh. Alam niyo ba na lahat ng pag-aaway ng mag-asawa sa Diablo galing yun? Because of lies? Alam niyo ba na lahat ng pag-aaway ng mag-ina o mag-ama sa loob ng tahanan? Alam niyo ba na yung kaguluhan sa mga churches, yung division ng churches, alam niyo ba na hindi sila yun? It's the devil. Alam ng Diablo, yung sabi niya na, united we stand, divided we fall. Hindi tatayo kapag ka hiwa-hiwalay. If you are united, you can stand as one. Pero kung magkakahiwalay, dahil kayo mismo sa loob ng tahanan nyo, hindi kayo magkakasundo, you will fall at pagpapiestahan kayo ng Diablo. Gusto nyo yun? At ang nagtatagumpay, ang Diablo sa buhay nyo at sa pamilya nyo. So let's remove pride. Yung preaching ko po nung nakaraang Sunday, di ba? Alisin natin ang pride, yung let's be compassionate to one another, forgiving one another, just as in Christ, God has forgiven us. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Diyos. Pride is also putting ourselves above God. Lord, ako ang masusunod. Kunyari, nagpipray tayo, Lord, your will be done. Pero sa totoo lang, at the back of your mind, may plano ka na. Naranasan nyo yun? Nagpipray ka ng God's will, pero actually, nagplano ka na, nagdesisyon ka na kung anong gagawin mo. That's pride. Si Satan bumagsak, si Lucifer bumagsak kasi ganun. Sabi ng Bible dun sa Ezekiel 28, because on account of his beauty. Kasi niregaluhan siya ng Diyos ng ano. Sabi ng Bible, lakad pa lang niya, music na eh. Yun ang sabi ng Bible, lahat ng mga mamahaling bato nakapalibot sa kanya. On account of his beauty, anong sabi niyo? I will be like God. Yun ang kanyang ano eh. I will sit above. And I will be like God. Magiging mas mataas. Magiging kagaya ko ang Diyos. On the contrary, ang sabi rin ng Bible sa Philippians chapter 2, hindi man lang hindi hinayaan ng Panginoong Jesucristo na ipantayin niya ang kanyang sarili bilang Diyos, bagamat siya ay Diyos. Hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos, subalit siya ay nagpakababa at naging isang alipin hanggang sa kamatayan sa cross. Nakita niyo yung difference ni Satan at ni Jesus Christ? Kaya nga sabi ng Bible, ang lahat ng nagmamataas ay binabagsak. At ang lahat ng nagpapakababa ay itinataas. That's a principle that comes from the Bible. So the first recorded sin is pride.
And we should live in humility. In humility. Huwag mo rin sasabihin na, alam mo, napaka-humble ko. Okay. Sabi nga humility is a strange thing. Once you said you have it, you have lost it. Diba? So, Satan knows about pride and he wants us also to be proud. To bring us down. Okay? Pangatlo, the lust of the eyes. Matthew chapter 4 verses 8 to 9. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and he said to them, all these things I will give to you if you fall down and worship me. Tama ba yung sinabi ni Satan? Pwede kong ibigay ang lahat ng nakikita mong yan. Pwede? You know why? Ang sabi ng Bible, He is the God of this world. Quote unquote. Why? Because illegally, napasa Kanya ang mundo. Sa paanong paraan? Genesis chapter 3. So when Satan was kicked out from heaven, the earth became his playground. Pinaglalaroan niyang tao. Tumatawa siya kapag may tao na naparwara, may pamilyang nawasak, tumatawa yan. May nagpakamatay, may nade-depress, tumatawa yan. Pag pumunta kayo doon sa Ola de Rienzo, meron doon isang bar. Nandun yung picture nung may Satanas. Ginagawa nilang mukhang cute si Satanas. Pero hindi siya cute. Dapat siyang kamuhian. Why? Siya lang po ang dapat nakamuhian talaga natin na hindi tayo nagkakasala. The works of the day. Kapag iba ang timpla ng asawa mo, sabihin mo na, in Jesus' name, pinapalayas kita, wala kang karapatan sa kanyang buhay. Diba? So, He is the God of this world. Actually, the lust of the eyes is what kind of sin sa Ten Commandments? Coveting. The Tenth Commandment. Hindi nyo ba napansin? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, lahat ng uri ng kasalanan na naiisip nyo at nakikita nyo sa mundo, umiikot lang sa tatlong kategoryang yun. The lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes. Coveting. We covet something na, sana meron akong gano'n. May gano'n siya. Sana meron din akong gano'n. Ay, maganda yung suot niyan. Puso. Ay, sana meron din akong gano'n. That's coveting. At yun ang reason bakit ang tao, retoke ng retoke, pa-retoke ng retoke. Okay lang naman yung magpa-enhance, walang problema. Pero yung papalitan mo yung shape ng ilong mo, papalitan mo yung shape ng mukha mo, papalitan mo yung shape ng bibig mo para si Angelina Jolie, iisa lang yun. Hindi ka nagaganda na kagaya nun. Sorry sa negative, pero mag-isa lang si Angelina Jolie. Ang daming gumaya, nagpaganon na. Alam niyo po, sabi nga, ugly created, wisely put. Yung ilong ko, lagay mo sa ilong mo, hindi mo bagay. Ako lang may bagay sa ilong ko. Di ba? Ibig sabihin, kung anong kasi, kapag kung ano-ano tayo, no? It means you are telling God that you are not contented on how He created you. Eh, sabi ng Diyos, nilalang tayo ayon sa Kanyang wangis at larawan. Yung pagwawalis ng templo ng Diyos, okay lang yun. Anong ginagawa mo sa templo ng Diyos? Templo ng Diyos eh. Winawalisan ko. Okay lang yun. Pero yung takyasin mo dito, na-infection ka. No? So, coveting is sin because you are not satisfied
with what God has given you. Alam niyo po yung pagnanakaw, that's because of coveting. Alam niyo po nung bata ako, na pinamemorize sa amin sa school yung 10 Commandments, hindi ko maintindihan bakit kasama sa 10 Commandments ang coveting. Hindi niyo ba naisip yun? Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Bakit? Why? Kasi yung stealing, galing doon. When we covet something at gusto mo talaga magkaroon ng ganun, whether you like it or not, kailangan magkaroon ako ng ganun. Gagawa ka ng something para lang makuha mo yun. Kahit na hindi maganda. That's covetousness. We covet other people's boyfriend. Sana yung boyfriend ko ganun din ka-pogi. Sana yung girlfriend ko ganun din ka-ganda. Hoy, merong mas pogi pa dyan. May mas maganda pa dyan. Pogi nga, wala naman trabaho. Nakaasa sa'yo. Diba? Maganda nga, di nga marunong magluto. Papakain yan sa'yo sa bahay. Ikaw ang magluluto. No? Hindi marunong maglaba, hindi marunong sa bahay. Ano? Covetousness. Then Jesus said to him, Go, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Important things to remember. Number 1, Jesus always quotes scripture when tempted by the devil. Ayon po ang application ng Word of God. Kapag tinutokso na kayo, dapat papasok sa isip nyo, ano ba yung binasa ko tungkol dito? Halimbawa, tinutokso kayo, inom ka, konti lang yan. Dapat alam mo yung Ephesians chapter 5, verse 8. Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. At marami pang iba, kasi hindi tayo matatapos. Ephesians chapter 6, if you remember the armor of God, ang sabi doon, put on the whole, buo. Pag pupunta ka ng gyera, noong tayo po ay, noong po tayo nanood ng di ba? Ng, ano ba yan? Okay. Nung nanood tayo, di ba? Yung mga helmet, walang pumunta ng gyera doon na walang espada, na walang helmet, walang breastplate, hindi bracelet. Armor of God, yung 5 pieces po doon, puro pang defense. Di ba? Ano yon? Helmet of salvation. Anong dinidispensahan yan? Yung utak. Kaya may helmet. Di ba? Naalala ko yung mga nagmomotor sa Pilipinas, ang helmet nandito sa... Kaya mapoprotektahan talaga yung elbow nila. Diba? Pero sabi ng Bible, helmet of salvation. Put on the whole armor of God. Ano yung mga yun? Helmet of salvation. Pinoprotektahan yung mind. Narinig nyo na ba yung, ligtas ka ba? Hindi kaya ligtas. Kaya helmet of salvation, pag alam mo na ligtas ka, that's your helmet. Pwede mong sabihin sa Diablo na, ligtas ako kasi tinanggap ko siya as my Lord and Savior. Amen. Yun yung helmet. Hindi yung isusuot kong helmet by faith. Hindi ganun yun. Ang helmet doon, yung kaligtasan na tinanggap mo, yun ang magpoprotekta sa kasinungalingan ng Diablo na, meron ka na naman nagawa, siguro hindi ka ligtas. Yun yung kasinungalingan. Yun ang helmet na sinasabi. Okay? That's defense from the lies of the devil. Breastplate of righteousness. Kinakailangan yung katuwiran, yun yung magpagsasangga para maprotektahan ang puso mo. Pag nare-realize mo na hindi na magandang puso ko kasi may hatred. Alam mo yun, di ba? Pag Kristiyano ka, alam mo na may hatred ka. If you have the breastplate of righteousness, the righteousness of the Lord Jesus Christ that is imputed to us, mapoprotektahan mo yung puso. Shield of faith. Bakit kinakailangan mo yung shield of faith? Bakit? Para makailag tayo dun sa mga palaso ng kasinungalingan ng Diablo. Sabi ng Diablo, pangit ka. Sabi mo, hindi ako pangit. Maganda ako. Di ba? Nice. At marami pa pong iba. Belt of truth.
Nung unang panahon, hindi uso yung pantalon natin. Ngayon, babagsak. Magbabagsak yung tapis ng mga lalaki kapag silang walang belt. Hindi ka makakakilos. You have the truth in you. Malaya kang kumilos. Jesus is the truth in our lives. Diba? And then, shoes for the gospel. Sapatos. Ready ka dapat na i-share ang gospel ng Panginoon kapag suot-suot ng shoes. Diba? Yung 5 yon puro defensive. Pero, hindi ka pupunta ng giyera para lang depensa mo yung sarili mo. Nagpunta ka pa. But we are in a battle. There is one offensive weapon that is very important, and that is the sword of the Spirit, which is the Word of God, Ephesians 6:17. And take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun lang ang pwede, defense. Pero kailangan saksakin mo din ng dyablo, ng salita ng Diyos. No? Yun ang panlaban po natin. Ano po nangyari? Pagkatapos pong nag-quote si Jesus Christ ng mga verses na 3 sa Bible. Ano po sabi? And the devil left him. Iniwan siya. Kaya lang, Luke chapter 4 verse 13, yung account ni Luke, may karugtong yun. Nabasa ko. Yay! Happy ending! Iniwan ako! Hay, salamat, nagtagumpay ako ngayon, iniwan na ako, at hindi na siya babalik. Hindi gano'n. Luke chapter 4 verse 13, ang sabi niya, when the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. Naghahanap siya ng opportunity ulit. Kaya nga sabi ng Bible, do not give the devil an opportunity. Ephesians chapter 4, naalala nyo yung preaching ko last Sunday, do not give the devil an opportunity. Do not give him a foothold in your life. Hahanap na naman ng saan kayang butas ako papasok. Di ba? That's why we should be aware. Beware. He will always look for opportunity to tempt us. But with the Lord's help, we can win the victory. Kaya nga doon sa Matthew chapter 6 verse 13, doon sa disciples prayer, anong sabi doon? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yung pong disciples prayer na yun, it's not meant to be just memorized. It is a pattern taught by the Lord Jesus Christ kung paano tayo manalangin. Ganito kayo manalangin. Hindi sinabi, ito ang i-memorize mo at lagi mong ipanalangin. Hindi ganun. It's a pattern. Okay? Kaya nga dun sa part na yon, araw-araw pala sa buhay natin, kinakailangan sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, lead me away from temptation. Deliver me from evil. And He will do it. Anong solusyon? Hebrews 4:7, submit yourself to God. Resist the devil, and he will flee from you. Yung iba, I curse you. Ganun mga prayer ng iba, I curse you in Jesus' name. Pero yung buhay, hindi naman nakasubmit sa Panginoon. Hindi ka iiwanan yan. Dapat isubmit mo yung sarili mo sa Diyos bago mo mapalayas ang dyablo sa buhay mo. At para layuan ka ng dyablo. Let us stand firm. This 2025, no, alam nyo, ito'y panibagong taon. Hindi natin alam kung ano yung mga temptations na mararanasan natin, trials, temptations sa buhay natin. Pero kung kasama po natin ang Panginoong Jesucristo, we will have the victory. Because victorious na po siya. Nung siya po ay nabuhay, nung siya ay napako sa krus, hindi siya nanatiling patay, siya ay nabuhay na muli. And that will give us hope sa atin pong buhay. Tayo po'y manalangin. Sa oras na ito,
kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, hindi mo pa isinusuko ng buo ang iyong buhay sa Panginoon at hindi ka pa humihingi ng tawad, hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam mo, wala kang covering. Wala kang covering sa lahat ng temptation ng kaaway. Pero, kung tinanggap mo ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, siya'y mananatili sa iyong buhay, tutulungan ka niya sa anumang temptation na pwede mo maranasan sa iyong buhay. Sa oras na ito, gusto ko lang magkaroon ng invitation para sa mga naririto at sa lahat ng nag-join online because I don't want to waste this opportunity. Today is January 5, 2025. Kung gusto mong magkaroon ng fresh start at gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kita na manalangin ng bukal sa iyong puso, isang panalangin ng pagsisisi at pagtanggap na gagawin mo na may pananampalataya para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Narito ang panalangin. Sumunod ka na mayroong pananampalataya. Panginoong Jesus, sa oras na ito, kinikilala ko po na ako po ay makasalanan. At hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At tinatanggap ko kayo, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aking buhay. Turuan niyo po ako na mamuhay ng ayon po sa inyong kalooban. At pagkalooban niyo po ako ng isang iglesia na siyang tutulong upang ako po ay lumago sa aking spiritual na pamumuhay. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po na kayo po ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus.